parehas. Kailan pa po tayo matatapos ng pagsusuri kung ganun? At kailan tayo makakakilos? Kaya nga't sistematiko ang ninanais nating tugon sa mga problemang ito upang matigil na ang pagkasangkapan sa mga butas sa batas at iwasan ang paglala ng mga sugat sa sistema. Pero pinigilan nila tayo. Imbis na makiisa, itinali pa ang mga kamay ng mga naghahangad na gumawa ng tama. Parang siniguradong hindi na matatapos ang gusto nating ilatag na reforma. Pati po sa EO2 na sana'y umayos ng sitwasyon ukol sa mga midnight appointee, nilagyan ng status quo anti-order. Pag-aaralan daw nila, pero natapos na po ang term noong nagsampa ng kaso sa ng tulad ng mga kapa midnight appointee. Wala pong nangyari, wala pong pagdidinig na nangyari. Nilulok po natin lahat ng ito dahil hindi natin pakay makipag-away. Solusyon ang ating hinahanap. Ngunit mali nga po sigurong umasa kami na patas na laban mula kay Ginoong Corona. Hindi nagtagal, napatunayan na ang mga agam-agam. Pagdating kay Ginang Arroyo, handa si Ginoong Corona na ikiling ang timbangan ng hustisya. Naglabas ng isang temporary restraining order ang Korte Suprema. Muntik nang magtagumpay si Ginoong Corona na bigyan ng pagkakataon si Ginang Arroyo na hindi harapin ang mga aligasyon tungkol sa electoral fraud noong 2007. Mantakin po ninyo, mula sa Las Vegas, bumalik pa dito sa bansa si Ginoong Corona para lamang pangunahan ang paglalabas ng tiyero. Pinaaga ng Biyernes, ang kadalasan ay Martes na in-bank session. Walang oral arguments. Hindi nabigyan ng 10 araw ang bawat panig para magpaliwanag. Siguro po, kung nasunod ito, baka natyak kung totoong may sakit nga si Ginang Arroyo, nagbigay ng mga kondisyon ang Korte Suprema. Ngunit kahit hindi ito nasunod ng mga Arroyo, ipinatuloy pa rin ni Ginoong Corona ang paghahain ng tiyaro. Obligasyon po ng ehekutibo na imbestigahan at sampahan ng kakulang kaso si Ginang Arroyo. Subalit, pinahirap kundi man ginawang imposible ang pagsasampa natin ng kaso bago maubos ang taning ng prescriptive period doon po sa electoral fraud case. Kung natuloy silang umalis, ang malamang na ginawa nila ay nagbakasyon lang habang maubos ang prescriptive period ng kasong isinampa sa kanila. At babalik sa panahon kung kailan hindi na sila pwedeng sampahan ng kaso. Mukhang hanggang nasa pwesto si Ginoong Corona, gaano man kalakas ang kaso, gaano man katibay ang ebidensya, ay hindi masasakdal ang kanyang padrino. Ito na nga po ang naging huli at sukdulan. Naharap po tayo sa sangandaan. Hayaan ba natin manatili ang ganitong sistema kung saan nadadaan sa palusot ang katarungan at naengganyo ang mga kawatan na ituloy ang baluktot na pamamaraan, lalo na kung may kapit sila sa kapangyarihan? Halos buong bayan po ay sumabaybay sa paglilitis ni Ginoong Corona at maliwanag na sa atin ang matibay na basehan ng impeachment. Muli, walang personalan sa laban na ito. Sariling mga pasya po ni Ginoong Corona ang nagbubunsod sa paglilitis na ito. Siya ang pumiling hindi magdeklara ng katotohanan sa kanyang salin. Siya ang gumamit ng kanyang pamilya para magpalusot sa kanyang salapi at ari-arian. Siya mismo ang nagkaladkad ng pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay upang pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Batid nating lahat, si Ginoong Corona ang kumatawan sa maruming bahagi ng ating hudikatura. Ang pinakamalaking handog ng paglilitis na ito, muli po nating napatunayan na posible palang makamit ang pagbabago. Posible palang magkaroon ng justice at hindi puro justice ang litanya sa ating bansa. Napatunayan natin mangingibabaw ang katotohanan laban sa pagkukubli, mananaig ang tapat laban sa tiwali, at magtatagumpay ang tama laban sa mali. Higit sa lahat, napatunayan natin hindi pala ako nag-iisa sa pagpasan ng adhikayang maisaayos ang ating sistema. Nagpapasalamat po tayo sa buong Senate Impeachment Court, lalo na po kay Senate President Juan Ponce Enrile. Kung ang bawat maestrado po ay talas ninyong mag-isip at gaya ninyo ay walang kinikilingan, siguro po ay hindi na natin dinaanan ang kabanatang ito. Sa ating prosecution team sa pangunguna ni Congressman Neil Tupas na hindi natinag sa kabila ng pagmamaliit at paninindak,
nagpapasalamat din ako. Kay Congressman Rudy Fariñas na nilinaw ang pilit pinalalabo ng depensa. Salamat din sa mga private prosecutor na itinaya ang kanilang kabuhayan at nilabanan ang pinakamataas na maestrado. Nagpapasalamat din po ako kay Speaker Sonny Belmonte na minabuting tumindig bilang tinig at pinunong ganap ng institusyong nagpadala ng articles of impeachment sa Senado. Salamat din po. Pati rin po sa defense panel ni Ginoong Corona, nagpapasalamat din ako. Sadyaman o hindi, nakiambag kayo sa paglabas ng katotohanan. Nagpapasalamat po ako, higit sa lahat, sa taong bayan. Kayo pa rin ang aming lakas at habang patuloy ninyong pinamamalas ang suporta sa ating agenda ng mabuting pamamahala, hindi po tayo mabibigo. Gaya ng pagtanggal ng balakid na nakaharang sa ating tuwid na daan, kinailangan natin magtulong-tulong at mag-ambagan upang idiin ang nag-iisa nating mensahe. Sino ka man, gaano man kataas ang iyong katungkulan, kung nagkasala ka sa taong bayan, mananagot ka. Ngayong matagumpay nating nabunot ang isang tinik sa pinakamataas na pwesto ng ating hudikatura, tapos na po ba ang laban? Kung totoo po, ang paratang na pinepersonal natin si Ginoong Corona, masasabing tapos na nga. Pero hindi po natin siya pinepersonal. Ang hangad natin ay ayusin ang sistema. Kaya't hanggang mayroon pa rin mga nakaambang tanggalin ang piring ng katarungan, tuloy pa rin ang laban. Pagtutuunan po natin ng pansin ang paghahanap ng may integridad, may sariling pasya, mahusay at tapat na magtitimon sa ating pong hudikatura. Mayroon po tayong 70 araw para pag-aralan ito. Hindi po natin mamadalin ang pagpili dahil ayaw nating magkamali at bumalik na naman sa dating sitwasyon. Sa mga minamahal ko pong kababayan, muli maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsuporta sa ating agenda ng reforma. Nakita po natin, kung walang katarungang umiiral, hindi matatapos ang sigalot. Kinailangan natin pagdaanan ng prosesong ito, subalit ito ay unang hakbang para matyak na ang mga nagahari-harian na parabang sila na ang batas ay mananagot din. Patas po ang laban. Ang handa natin ay pwedeng magkatotoo. Basta't handa tayong tumaya, manindigan at ipaglaban ang tama. Nakikita po ninyo kung paano tayo nananatiling tapat sa mandatong kaloob ninyo. Pinapatatag po natin ang sistema. Ipinapakitang tunay na nakapiring ang hustisya, nagbubunsad na ito ng isang lipunan kung ano ang ipinunla ay saring aanihin. Ang mabuti ay magbubunga ng mabuti at ang kasalanan ay tiyak na pananagutan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magandang gabi po. Si Pangulong Noynoy Aquino po at ang pasasalamat niya sa lahat ng mga bumuo ng impeachment court, ng prosecution at mismo ang taong bayan at ang pagbalik niya sa naging basihan at dahilan ng pagpapatalsik kay dating CJ Corona.